Sigurado ka ba talaga kung saan tayo pupunta? Kanina pa tayo paikot-ikot, paulit-ulit na lang yung dinadaanan natin. Kasi pwede ba? Naliligaw na nga tayo. Kung wala kang itutulong, manahimik ka na lang, please. Kailangan ko mag-isip. So kasalanan ko pa. Sino bang umalis ng Maynila nang hindi naman sigurado sa direksyon? Biglaan to, di ba? Kung hindi ka gumawa ng gulo sa Maynila, sana si Mr. Buenos yung kasama ko ngayon. Pero hindi eh. Ikaw ang sinama ng tatay mo para mailayo ka sa skandalo. Ah, ganun pala. So hindi naman pala talaga to outreach. Exile pala to. Kasalanan mo rin naman eh. Aminin mo na lang kasi. Naiinis ka kasi ako ang kasama mo rito. Sa totoo lang, naiinis na talaga ako. 8 oras na tayong nasa biyahe, wala pa signal. Tapos hindi ka man lang tumigil magsalita. Kasi pagod na ako ha. Pwede ba manahimik ka kahit 1 minuto lang? Kasi hindi mo naman sinasagot. Lagi mo na lang ako iniiwasan kapag gusto kong pag-usapan to. Dylan, gusto ko lang naman malinawan. 1 beses lang tayo nag-away noon. Tapos iniwan mo na ako bigla. Ganun lang ba talaga kadali yun sa'yo? Hindi lang basta awa yun. May mga sinabi kang hindi mo na mababawi. At hindi lahat ng tao kaya kang intindihin palagi. Wow! So ako talaga yung problema? Alam mo, ang hirap kasi sa'yo, palagi kang tama. Akala mo lahat ng tao dapat umikot sa paligid mo. Ganun pala talaga yung tingin mo sa akin. Spoiled brat ka kasi. Di lahat ng tao may mahabang pasensya. Pagkasabi ko noon, natahimik siya. Kahit blanco ang mukha niya, alam kong nasaktan siya sa sinabi ko. Huminto ako sa pagmamaneho. Mariing pinikit ang mga mata. Sumandal saglit at hinilot ang sentidong sumasakit na sa puyat at sa walang patid na bibig ni Cassie. Pagmulat ko, napatingin ako sa rearview mirror at doon ko nakita ang isang lalaking naglalakad sa bato-batong daan. May bitbit na itim na supot. Sakto namang dumaan siya sa gilid ng sasakyan at dahil bukas ang bintana, agad sumingaw sa loob ang malansang amoy ng dala niya. Ano? Tititig ka na lang ba dyan? Magtanong ka dun sa lalaking yun. Hindi tayo pwedeng basta-basta magtanong kung kani-kanino. Baka mas lalo pa tayong maligaw. Maligaw pa? Eh obvious na nga. Naligaw na tayo. At kung may mas nakakaalam sa lugar na to, malamang siya na yun. Alam ko, pero mas mabuting mag-ingat na tayo. Siguro magpahinga na muna tayo rito. Mamaya hanap ako ng signal para matawagan ng daddy mo. Alam mo, ako na lang yung kakausap. Naiinis akong katabi ka. Kailangan ko ng hangin. Kasi sandali, pakinggan mo naman ako. Tikas talaga ng ulo ng babaeng to. Kuya, excuse me. Pwede ba kaming magtanong? Alam mo ba kung saan yung daan papuntang... Barangay Bagong Silang po. Ako po si Dylan, siya po si Cassie. Mga voluntary po kami para sa outreach mission sa Barangay Bagong Silang. Kanina pa po kami paikot-ikot eh. Hindi na namin mahanap yung daan. Ah, kayo pala yun. Sakto, taga-Bagong Silang ako. Miko nga pala. Okay. Pwede niyo po ba kami samahan? Sumabay ka na lang po sa van para hindi ka na maglakad. Naku, hindi nyo maipapasok yung sasakyan nyo sa baryo. Luma na kasi sa kamakitid yung daan. Kailangan nyo maglakad. Maglakad? Ganon kalayo? 1 oras at kalahati yung lalakarin lang naman eh. Lang? Gosh, Dylan! Hindi ko kakayanin yun. Bakit naman hindi? May paka, di ba? Seryoso ka ba? Dylan, look at me. Naka-high heels ako. Sa palagay mo, makakapaglakad ako ng ganito? Alisin mo yan. Magyapak ka. What? No! Hindi ako magyayapak dito. Never! O di maiwang ka. Balikan na lang kita pag tapos na ang mission. Miss Cassie, maglakad na po tayo. Dumidilim na eh. Delikado na yung lugar at marami pang nawawala sa mismong daan na to. Nawawala? Anong ibig mo sabihin? Karamihan sa mga dayo gaya ninyo naliligaw. Hanggang sa iwan na lang yung sasakyan at hindi na makabalik. Ano? Totoo ba yan? Anong nangyayari sa kanila? Hindi ko alam eh, pero may isa raw natagpo ang patay sa gilid ng daan. Wakwakan tiyan at walang ulo. Okay, fine. Maglalakad na ako. Hindi ako magpapaiwan sa ganitong kakripi na lugar, no? Sandali, kukunin ko lang yung bag ko sa kotse. Talakad din naman pala eh. Kailangan pantakutin. Hindi po pananakot yun. Totoo po yun. Dylan! Yung mga gamit natin sa likod, paano mo lahat dadalihin yun? Di bali na. Babalikan ko na lang yan bukas. Pagdating ng team natin. Magandang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng tagapakinig ng kwentong Takip Silim. Kauuwi ko lang po galing trabaho nang mapadaan ako sa channel ninyo.
Dahil sa napakinggan kong kwento tungkol sa maginang napadpad sa lugar ng mga aswang, bigla kong naalala ang nangyari sa amin ilang taon na ang nakalilipas. Noong panahong yun, isa pa akong sekretarya ng isang milyonaryong negosyante sa Maynila. Ang kaisa-isa niyang anak na si Cassie, ex-girlfriend ko siya noon. Pero simula nang magkahiwalay kami, madalas na siyang masangkot sa mga gulo sa Maynila. Hanggang sa dumating ang panahon na isinama na siya ng ama niya sa isang outreach mission. Aaminin ko noong mga panahong yon, hindi ko pa gustong mapalapit muli kay Cassie. Mahal ko siya pero alam kong hindi ako matatanggap ng ama niya. Lalo na't mahirap lang ako. Bukod pa roon, pareho rin kaming may mga bagay na kailangang ayusin sa aming sarili. Pero hindi ko inakalang ako mismo ang lalampas sa linyang ipinagitan ko sa aming dalawa. Nang mapadpad kami sa isang baryong balot ng dilim. At ang akala kong simpleng misyon na makapagpapabago sa spoiled brat na si Cassie, ay isa rin palang tuluyang magpapabago ng buhay ko. Oh my God! Hindi ko na kaya, Dylan. Sobrang sakit na ng paa ko. Bakit ba kasi ganito kalayo ang napiling barangay ni Daddy? Hindi naman si Mr. Buenos ang namimili. Kung saan may nangangailangan, doon niya pinapapunta ang team. Kahit na, nakakapagod talaga. Sandali lang, papahinga muna ako. Ang sakit ng likod ko. Para na akong bibigay. Mahirap nga raw sa buntis yung malayong lakarin. Pero sabi nila, maganda din daw yun para hindi ka mahirapan sa panganganak. Ano? Alam mo sa kaartehan mo, napagkakamalang katuloy na buntis. Miko, hindi siya buntis. Maarte lang talaga yan. Talaga? Sigurado ka ba? Oo. Bakit? Ano bang gusto mo iparating? Wala naman, tanong lang. Ay nako, tara na nga bago pa ako magpahinga habang buhay. Aalalayan na kita, Miss Cassie. Baka mamaya madulas ka sa pagtawid ng ilog eh. Thanks, Miko. Mabuti ka pa. Gentleman. Hindi tulad ng isa dyan na hilig lang manira ng mood. Naiiling na lang akong sumunod sa kanilang dalawa. Bigla namang tumama ang mata ko sa dalalang supot ni Miko. May tumutulong likido mula roon at habang kurot noo ko itong pinagmamasdan, napansin kong malapot na dugo pala yun. Miko, ano yung dala mo? Wala lang to. Sariwang karne lang. Binili ko sa bayan kanina. Di ba medyo malayo yung bayan mula rito? Oo, malayo nga. Bakit parang sariwang-sariwa pa yan? Idugo pa kang tumutulo. Gosh, Dylan! Lahat na lang pinupuna mo. Yung mga walang kwentang bagay ang hilig mong usisain. Pero importante, deadma ka. Tatanong lang naman ako. Tara na nga, Miko. Hayaan mo na yung lalaking yan. Sige, isang ilog na lang. At nandun na tayo sa baryo namin. Matapos ang ilang oras ng paglalakad, sa wakas ay nakarating kami sa isang maliit na baryo. Tanda ko pa ng malinaw ang pwesto ng lugar at kung gaano ito kaliit sa paningin ko nang tumapat kami sa burol, Sir Jupiter. Napapalibutan ng bakod ang buong baryo. Mga kahoy na pinaikutan ng barbed wire. Sa sobrang sikip ng pagitan, kahit hayop ay nasusugatan kapag dumaan. Wow! Ang ganda naman dito. Parang painting. Kita mo lahat mula rito. Dito ka ba lumaki, Miko? Oo, maliit lang to baryo namin. Halos magkakamag-anak nga kami dito eh. Pero masaya kami dito. Lalo na kung sakana yung pagkain. Tara na, baba na tayo bago tuluyang dumilim. Nayoli! Tay Eddie! Nandito na yung mga bisita! Ay nako, magandang araw sa inyo, ihab-iho. Magandang araw din po. Ako po si Dylan. Siya naman po si Cassie. Good evening po. Ay, hali kayo, tuloy kayo. Ay, pasensya na tong tahanan namin ay simple lang. Wala pong problema. Salamat po sa pagpapatuloy. Kayo ba ay mag-asawa? Aba, parang bagong kasal pa. Ha? Honeymoon ba ito? Gosh, hindi po. Wala po akong asawa. Nay, Hindi kayo mag-asawa. Yung dinadala mo iha, sino ang ama? Hindi po siya buntis na Yoli. Nagkakamali po kayo. Hindi buntis. Teka sandali. Teenager ba kayo?
Ano, nagtatanan kayo, no? Hindi po. Hindi po ako buntis na Yoli. Siguro po napagkamalan niyo lang ako dahil sa suot ko ngayong jacket. Nay, tigilan nyo na sila. Hindi po buntis si Cassie. Hindi rin po sila mag-asawa. Nandito sila para sa outreach mission para sa bayan natin. Check up daw at tulong medikal. Ay, oo nga pala. Pasensya na kayo, mga anak. Talagang malilimutin na ako. Oo nga pala, may nabanggit si Miko, yung magpapacheck up raw sa mga bata at matatanda. Ay, pasensya na, matanda na talaga ang nanay niya. Ayos lang po, Nay. Wala pong problema. Nga pala, sumilip kayo sa bintana. Yung maliit na kubo dyan, doon ka muna tumuloy kasi. Ikaw naman, Dylan, dito ka na kasama ni Miko sa kwarto niya. Pasensya na kayo, iisa lang talaga ang kubo para sa bisita. Nabanggit niyo rin naman na hindi kayo mag-asawa kaya hindi na rin siguro tama ang pagsamahin ko kayo sa iisang kubo, di ba? Tama po kayo, Nanay Yoli. O siya, magpahinga na muna kayo. Gaya ng sabi ni Miko, sa kwarto nga niya ako natulog. Maliit lang ang silid at ang kama ay sapat lang para sa isang tao. May mahabang bangkong kawayan naman sa gilid kaya doon na lang ako nagpasya na mahiga. Pero kahit pagod na pagod ang katawan ko, Sir Jupiter, hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Ano ba yan? Alas 12 na ng gabi, hindi pa rin na makatulog. Namamahay ka lang siguro. Gising ka pa rin pala, Miko. Oo, hindi rin ako makatulog eh. Sandali nga, lalabas muna ako. Magpapahangin lang ako saglit. Sige lang. Kabaho na nga rin muna. Nauuwaw na ako eh. Umangon ako at dumiretso sa kusina para kumuha ng tubig. Matapos kong minom, lumabas ako sa may harapan para magpahangin at magsindi ng sigarilyo. Tahimik ang gabi. Ni kaluskos ay wala akong marinig, maliban sa marahang huni ng mga kulingling. Habang humihitit ako, hawak pa ang lighter na nakasindi pa rin. Napatingin ako sa direksyon ng kubo ni Cassie. Doon ko napansing bukas ang pintuan. Dahil nasa gilid ito, hindi ko masilip kung ano ang nangyayari sa loob. Pero may kung anong bumalot sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag, Sir Jupiter. Kaya agad kong pinatay ang apoy ng lighter at lumakad papunta sa kubo. Kasi, gising ka pa ba? Ano ginagawa mo rito? Gabi na. Akala ko po kasi may pumasok sa kubo ni Cassie. Bukas po kasi yung pinto. Kayo po ba yung tatay ni Miko? Ako po pala si Dylan. Oo, ako nga yun. Tulog na yung kasama mo. Kadadaan ko lang dyan sa kubo, mainit sa loob, kaya sigurado, binuksan niya ang pinto. Siguro nga po. Ano po yung dala nyo? Parang masyadong malansa at mabaho yung amoy. Wala yan, mga tira-tira sa katayan. Papakain sana sa mga aso. Aso ho? May aso ho ba rito? Parang wala naman po ako napapansin eh. Maraming aso rito. Pero hindi basta-basta nagpapakita sa bisita. Nga pala, anong ginagawa niyo rito sa baryo namin? Outreach mission po. Para po sa Barangay Bagong Silang. May dala po kami mga gamit, relief, tsaka medical check-up rin. Bagong Silang? Opo. Barangay Bagong Silang po ito, hindi ba? Oo, ito ang Bagong Silang. Nagtaka ako sa naguguluhang ekspresyon ni Tatay Eddie. Para bang nalilito ito o naguguluhan. Hindi ko may paliwanag pero may kung anong kakaiba sa paraan ng pagkilos niya na para bang sinasadya. Agad ding nakuha ang atensyon ko ng supot na dala niya. Matingkad ang amoy nito. Matapang, sumusuot sa ilong at may halong lansa. Parang bulok na karne. Sa kabilang kamay hawak naman niya ang dugoang itat na iniikutan pa ng mga langaw. May tanong na sana akong ibubuka pero bago ko pa man nabigkas, isang malakas na sigawang umalingaw-ngaw mula sa kubo ni Cassie.
Teka, sandali. Kasi, ano nangyayari? May halimaw! May halimaw, Dylan! May halimaw! Nasaan? Nasa bintana! Teka lang, Shit! Anong klaseng nilalang to? Layo! Ligaw na aso! Layuan mo sila! Tay Eddie, akin na po yung itak nyo. Sandali lang. Sandali, teka. Wisit, sa balikat ko lang natamaan. Ay, ano nangyayari dito? Dylan, ibigay mo nga sa aking itak na yan. Dali, akin na. Teka lang, Nanay Yoli. May halimaw ko kasi sumugod. Kahit na, Eddie. Ayusin mo nga yung trabaho mo. Kamuntik na nga siyang mapahamak. Pasensya na, Yoli. Ano ho yun? Ba't galit si Nanay Yoli? Pinagtatanggol niyo ba yung hayop na yun? Naku, hindi. Diyos ko, ano naman bang ginagawa ng asong yun sa loob ng kubo? Pasensya na kayo ha. Baka kulang lang sa pagkain kaya parang nawala sa sarili. Hayaan ninyo bukas hanapin ko kung sinong may-ari ng asong yun. Aso? Hindi lang ho basta aso yun eh. Dylan, natatakot ako! Gusto ko na umuwi! Kasi, Nandito na ako, tapos na. Wala na yung halimaw. Ligtas ka na. Hindi yun basta aso, Dylan. Ramdam ko, iba yung itsura niya. Yung mata, parang tao. Tay Eddie, ano po ba talaga yun? Hindi ordinaryong hayop yung nakita namin eh. Ano bang sinasabi niyo mga anak? Baka nagulat lang kayo. Kitang-kita niyo naman. Aso yung tumalon sa bintana, hindi ba? Okay, mag-alala masyado. Ikaw na aso lang yun. Napadpad siguro. Gabi na kasi madalas lumalabas ang mga ganon sa ganitong oras. Pero yung itsura niya po kasi tay, kakaiba. Halos walang balahibo, butot balat, tapos mapupula yung mga mata. Hindi ba kayo nagtataka sa nakita niyo? Dylan, baka pagod ka lang. Ikaw din kasi. Baka galing ka lang sa masamang panaginip. Madilim pa naman dito. Madaling mapagkamalan yung kung ano-ano. Saka halata namang hindi ka sanay sa ganitong lugar eh. Hindi ako nananaginip. Kising ako noon. Basta ayoko na dito, Dylan. Iuwi mo na ako. I'm sure maiintindihan naman ako ni Daddy. Tana kasi, huwag ka mag-alala. Bukas mag-aanap ako ng signal. Tatawagan ko ang daddy mo para masundo ka na agad. Pero, Dylan, ngayon ko na gustong umuwi. Kasi naman hindi tayo pwedeng umalis ng ganitong oras. Madilim, delikado. Pagpabukas mo na lang yan. Oo nga delikado sa labas kapag kagabi. Malalayo pa naman ang lakarin sa paglabas. Pero pakiramdam ko, mas delikado ako dito. Dylan, please, pakinggan mo naman ako. Natatakot ako. Kasi, hindi ka pwede ngayon. Magpahinga ka na muna. Bukas na natin ayusin to. Diyos ko. Sana pala sinabi ko na lang yung totoo kay Daddy. Ganito na lang. Sa bahay ka na lang matulog kasi. Para naman may kasama ka. Kami na lang ni Dylan dito sa kubo. Okay? Tahan na. Huwag ka na umiyak. Lumapit si Miko kay Cassie. Tinalo siya at marahang tinapik ang likod. Si Cassie naman walang pag-alinlangang sumandal sa dibdib nito at tuluyang umiyak. Sa inis ko, lumabas ako ng kwarto. Kinuha ko ang panibagong sigarilyo sa bulsa at muling nagsindi. Mapakla na lang akong natawa, Sir Jupiter, habang pinaglalaroan ng silver na lighter sa aking mga daliri. Hanggang sa kinabukasan, tanghali na ako nagising. Paglabas ko ng kubo, agad akong napakunot noon nang marinig ko ang malalakas na halakak ni Cassie mula sa labas. Paglingon ko, nakita ko siyang kasama si Miko, abalang-abala sa pagbubukas ng 4 na buko. Tahimik akong lumapit sa kanilang dalawa. Mukhang masaya kayo. Dylan, gising ka na pala. Good morning. Good morning. Parang kagabi lang gusto mo nang umuwi, di ba? Pero ngayon, lapad ng ngiti mo. Bakit ba? Alam ko namang hindi mo rin tatawagan si Daddy para sunduin ako. Bakit mo naman nasabi yan? Alam mo namang gagawin ko makabubuti para sa'yo. Kala mo naman maniniwala ako dyan. Sinabi ko naman sa'yo, tatawagan ko ang daddy mo. Hindi lang talaga pwede kagabi, sobrang dilim na. Hindi na, Dylan. Naisip ko nga, kung may mangyari mang masama sa akin dito, mas mabuti na rin siguro. Para naman mas maramdaman yun ni Daddy kung gaano kasakit kapag palagi kayo ang nasusunod. Seriously, Cassie? Pa-victim ka na naman? Hindi na ka pa magmamature. At saka, bakit naka-jacket ka? Ang init-init. Huwag mo akong pakialaman. Ito ang gusto kong isuot, okay? Wag na muna kayo magtalo.
Sobrang aga pa. Baka mamaya makasama sa kalagayan mo kasi. Makasama saan naman, Miko? Wala ka na dun. Tumahimik ka na lang at huwag ka na magtanong ng tanong. Nga pala. Nakahanda na yung almusal ninyo, Dylan. Kasi, halika na, sumabay ka na sa akin. Kumain na ako. Oo, kumain na siya. Nagbukas nga kami kanina ng buko eh. Gagawa kami ng buko juice sana. Buko juice. Pasensya na, Miko pero hindi umiinom niya si Cassie. Ako ang nagsabi sa kanya na gusto ko ng buko. Bakit? Seryoso ka? Dati ayaw mo niyan, di ba? Bakit ka ba nangikialam? Sa gusto ko na ngayon. Anong problema dun? Ayahan mo na. Kung hindi niya magustuhan, ako na lang ang iinom. Kung gano'n, malis ka na dyan, Miko. Ako nang gagawa niyan. Ano? Ayoko. Si Miko ang gusto kong gumawa ng buko juice. Arte mo naman. Para lang sa buko juice. Kailangan ko lang masigurong malinis ang iinumin mo. Tabi dyan, Miko. Aray. Pwede mo namang sabihin na maayos, Dylan eh. Teka, ano nangyari dyan sa balikat mo? Wala. Oh, Dylan, mabuti naman at nagising ka na. Kain ka na, iho. May nakahanda ng almusal sa mesa. Salamat po, Nay. Pero hahanap muna ako ng signal. May kailangan lang po akong tawagan. Ganon ba? Ay siya, yung bag mo nasa kwarto pa ni Miko. Hindi ko na naisunod sa kubo kagabi. Masama ang pakiramdam ko eh. Ayos lang po. Kukunin ko lang po muna sandali. Sige lang, iho. Tahimik ang buong bahay habang dahan-dahan akong naglakad papunta sa kwarto. Sa bawat hakbang, rinig ko ang mahinang kaluskos ng palad ni Nanay Yoli habang abala sa pagtitiklop ng mga damit sa labas. Pagpasok ko sa silid agad kong namataan ang bag ko sa paanan ng kama. Inabot ko ito at mabilis na naghalungkat para hanapin ang cellphone. Nang makita ko naman ay wala pa rin, may isang guhit ng signal. Ilang segundong katahimikan ang lumipas hanggang sa muli kong naamoy ang pamilyar na lansa. Amoy na bubulok na laman na agad sumingit sa ilong at nanatili sa paligid. Ano yun? Baho naman. Paglabas ko ng kwarto, wala na siya sa harap ng tiklupan. Nasa tapat na siya ng lababo. May kinukutkot sa harap at isinusubo sa bibig. Pero may kakaiba. Nakayupo siya sa hindi natural na posisyon. Tumama ang paningin ko sa anino niya sa dingding. Doon ko napansin ang mabagal niyang pagmuya sa isang malapad na lamang makunat na parabang gigil na gigil siya habang nilalantakan ito. Nayoli, ayos lang po ba kayo? Oo naman, iho. May hinahanap ka pa ba? Wala na po. Nandito na po yung bag ko. Sige, pero iho, siguraduhin mong huwag kang lalayo habang naghahanap ng signal. May mga bahagi ng gubat dito na hindi ka nais-nais. Opo, lalabas lang po ako saglit. Hindi ako huminga hanggang sa makalabas ako ng bahay. Ang tibok ng puso ko parang tambol sa dibdib. Hindi ako sigurado kung tama ang nakita ko, pero sigurado akong hindi yun normal. Kaya naman nagmadali na akong lumabas ng baryo, Sir Jupiter. Umakyat ako sa maliit na burol at patuloy na naghanap ng signal. Wisit, talagang signal kahit saan. Teka, ano to? Parang nakita ako na tong halaman na to na may pinagsamang ampalaya at sunog na damo. Yung ginagamit ni Lolo sa langis niya. Yung espesyal na langis na pinapahid niya kapag may binabantayang buntis sa baryo o kapag may kutob siyang may masama sa paligid. Nakaulit yung tawag niya rito. Katunggal ba yun? Oo, katunggal nga. Bigla akong napaisip ng malalim. Inaalala ang asong nakita ko kagabi, ang pagdaing ni Miko kanina at ang kilos ni Nanay Yoli. Isama pa ang nakakakabang ambience ng buong baryo. Wala naman sigurong masama kung mag-inala sa kapwa. Lalo na kung posibleng delikado. Di bali na, magdadala ako nito mga katunggal. Tignan natin kung tama ang hinala ko na may kakaiba talaga sa baryong to.
Dylan, Kasi, anong ginagawa mo dyan? Ano yung kinukuha mo? wala, may nakita lang ako halamang pamilyar sa akin. Para saan naman yan? Wala lang. Baka sakaling kailanganin ko eh. Teka, matandito ka. Nagustuhan mo ba yung buko juice? Oo naman. Ang sarap kaya magtimpla ni Nico. Kasi pwede bang umiiwas ka muna sa lalaking yun? Hindi ka ba nagtataka? Parang ang bait nila masyado. Bakit? Pati ba naman sa kabaitan ng ibang tao, pinagdududahan mo? Kapag hindi ako nakisama, galit ka. Kapag nakisama naman ako, pinapalayo mo ko. Ano ba talagang gusto mo, Dylan? Kasi wala kang alam sa mga gantong bagay kasi. Lalo na sa mga liblib na baryo. Sa probinsya kasi, may mga bagay na hindi pinaniniwalaan sa syudad. Pero totoo. Pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Ang labo mo kausap. Kagabi, ikaw na rin na nagsabing hindi normal yung malaking aso, di ba? Alam mo bang may mga aswang na kaya mag-anyong hayop? Aswang? Dylan, seryoso ka ba? Seryoso ako. Laking probinsya ako kasi. Albularyo ang lolo ko. Lumaki akong exposed sa ganito. Kaya pakiusap lang. Makinig ka sa akin. Iwasan mong pamilyang yon, lalo na si Miko. Iba kasi talaga yung kutob ko sa kanya. Grabe ka naman, Dylan. Wala kang karapatan para sabihan kung sino yung gusto kong lapitan. Baka naman inggit ka lang. Kasi siya ang pinili kong kausapin at hindi ikaw. Kasi hindi to tungkol sa atin. Gusto lang kitang protektahan. Protektahan? Pinaglaluloko mo ba ako, Dylan? Ikaw ngayon nagpapunta sa akin dito eh. Iniwan mo ako ng basta-basta. Tapos ngayon na-akto ka na parang wala kang pakialam. Sorry, Dylan ha, pero hindi ako naniniwala sa mga kwento mo. At sana, tigilan mo na si Miko. Dahil wala naman siyang ginagawang masama. Sana nga kasi. Sana nga wala. Natapos ang maghapon at lalo akong kinabahan. Hindi dumating ang team at wala na ring bumanggit tungkol sa outreach mission namin. Para bang walang may alam sa baryo na totoong dahilan kung bakit kami naroon. Napansin ko rin, Sir Jupiter, na tahimik ang mga kabahayan. Bihira ang lumalabas, halos walang nag-uusap. Tuwing umiikot ako sa paligid, kulang na lang ay magkulong ang mga tao sa loob. Hindi ko alam kung takot sila sa akin o sadyang iniiwasan lang nila ako. Pagsapit ng gabi, nasa loob ako ng kubo, tulalang nakatitig sa cellphone kong malapit nang maglobat. Hindi ka na naman makatulog? Oo. Nalabas muna ako. Sisindi lang ng sigarilyo. Sige lang. Pero huwag ka dumalapit sa bahay ha, baka maamoy ni Cassie. Masama sa kanya. Ano bang gusto mong sabihin, Miko? Na hindi ko alam yun? Na wala akong pakialam kay Cassie? Hindi naman sa ganun, Dylan, pero mukhang wala ka naman talagang pakialam eh. Ano sabi mo? Akala mo ba hindi kita napapansin? Sunod ka ng sunod kay Cassie. Bakit? Bawal ba? Ano bang pakay mo sa kanya, ha? Sabihin mo nga sa akin. Baka naman kasi takot ka maagawan. Huwag mong ilis ang usapan. Hindi ako tanga. Alam kong may mali sa'yo. Sa kilos mo, sa tingin mo, at sa mga kilos ng buong pamilya mo. Sa totoo lang, may mali sa buong baryong to eh. At sa tingin mo, anong klaseng mali ang nakita mo, Dylan? Mali sa kilos? Sa tingin mo ba, lahat ng tao dito, kilos tao? Anong ibig mo sabihin? Ang problema sa'yo, Dylan, masyado kang mausisa. At ang mga mausisa, madalas hindi tumatagal. Ano ka ba talaga? Kung ako sa'yo, iwasan mo na yung mga tanong na ayaw mo marinig ang sagot. Itawan mo nga ako. Inis akong naupo sa higaan at napabuntong hininga ng malalim. Hindi ko kinaya ang manatiling nakatulala sa loob habang kumukulo ang isip ko. Kaya kahit gabi na, nagpasya akong lumabas para pakalmahin ng sarili. Pero hindi pa man ako nakakalayo, napansin ko si Tatay Eddie. Kakapasok lang niya sa bakuran ng baryo. Tahimik niyang isinara ang gate, saka dumiretso sa likod ng mga kabahayan. May dala na naman siyang itim na supot at mula sa kinatatayuan ko, nakita ko ang sunod-sunod na pagtulo ng dugo mula rito. Agad akong nagtago sa pinakamalapit na poste at pinigil ang hininga. Nang makakuha ko ng tiyempo, maingat ko siyang sinundan. Pumasok siya sa isang kubo sa pinakalikod ng baryo. Tagong-tago ito. Natatabingan ng mga siksik na bahay. Lumapit ako at dahan-dahang sumilip sa siwang ng kahoy na dingding.
Sa loob nakita ko si Tatay Eddie. Binuksan niya ang isang kabaong na nasa gitna ng madilim na silid. Mula sa supot, inilabas niya ang laman, isang pusong pulang-pula, tila bagong hango pa sa katawan. Konting oras na lang. Buhay ka ng muli, kapatid ko. Ano yan? Patay? Sa wakas, Tay, makukumpleto na natin ang ritual. Nahanap na natin ang kailangan. Mabubuhay na si Ama. Tama ka, pamangkin ko. Pamangkin? Sa wakas, mabubuhay na muli ang tunay na pinuno ng lahi natin. At kapag nangyari yon, babawiin natin ang mundong kinuha sa atin ng mga tao. Kaunting tiis na lang, Ama. Mabubuhay ka ng muli. Kumpleto na ang lahat ng kailangan. Mga lamang hango sa sariwang katawan ng tao. Utak. Para muling gumana ang kanyang kaisipan. Atay, para sa paglilinis ng kanyang dugo. Bituka. Para lumakas sa kanyang panunaw sa bagong anyo. At puso, para muling mabuhay ang kanyang galit. Ramdam na ramdam ko malapit na, Tay. Malapit nang maisakatuparan ng lahat. Pag nangyari yon, gusto kong magdaos tayo ng isang malaking pagtitipon para sa pagbabalik ni Ama. Walang problema. Maganda ka. Ang gabi ng ating tagumpay ay malapit na. Pigil hininga akong umurong mula sa kinatatayuan ko sa kadahan-dahang lumayo. Nang makakuha ako ng tamang tiyempo, agad akong nagtatakbo pabalik. Imbes na dumiretso sa kubo kong tinutuluyan, tumakbo ako papunta sa bahay ni Miko. Pinilit kong buksan ang pintong gawa sa kawayan saka mabilis na pumasok sa silid na tinutulugan ni Cassie. Kasi, kumarap ka sa akin. Kailangan na nating umalis dito. Ngayon na. Tama ang hinala ko. Hindi sila tao. Mga aswang ang mga nakatira sa baryong to. Kasi bumangon ka. Kasi, ano nangyayari sa'yo? Ang putla mo. Ba't pawis na pawis ka? Ba't nanginginig ang mga kamay mo? Dylan, mga anak na ata ako. Ano? Dylan, buntis ako. 7 buwan na. Hindi ko masabi sa'yo kasi hindi ko alam kung paano. Natatakot ako. Lalo na nung iniwan mo ako. Ayokong isipin mo na magiging pabigat lang kami sa'yo. Kasi, Diyos ko, ano ba itong nagawa ko? Dylan, ang sakit. Humihilab na yung tiyan ko. Hindi ko na kaya. Kasi, sandali. Susubukan kong tumawag sa daddy mo. Dylan, hindi ko na kaya. Tawagan mo lang si Nanay Yoli, dali. Please. Hindi pwedeng malaman nila. Baka kung anong gawin nila sa'yo kapag nalaman nila manganganak ka na. Baka sila pa. Dylan! Tulungan mo ako! Sobrang sakit na! Kasi, Diyos ko, bakit hindi niyo ako tinawag agad? Ay, manganganak ka na palang bata ka. Kasi, ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? Miko, hindi ko na alam yung gagawin ko. Sobrang sakit! Sandali lang. Halika, sumandal ka sa akin. Hawakan mo ko. Huminga ka ng malalim. Humanda ka. Manganganak ka na. Lakasan mo ang loob mo. Nandito lang kami. Para kung naging estatwa sa kinatatayuan ko. Lumulutang sa isipan ko ang lahat ng pangyayari sa mga oras na yon at hindi ako makakibo habang nanginginig na pinagmamasdan si Cassie. Maingat na niyayakap ni Miko. Nakasandal sa kanyang dibdib. Marahan siyang bumubulong ng mga salita para palakasin ang loob ni Cassie sa nalalapit na panganganak. Samantalang ako, wala akong nagawa, kundi mapaupo sa sahig. Sapo ang ulo, habang sumisiksik sa utak ko ang samot-saring laman ng takot, pagkalito at mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Isa pang iriiha. Dali, kaya mo yan. Nakikita ko na ang ulo ng bata, dali. Konti na lang lalabas na siya. Kasi, hinga. Hinga ng malalim. Kaya mo to. Nandito lang ako. Hawakan mo yung kamay ko. Hindi kita bibitawan. Diyos ko, hindi ko na alam yung gagawin ko. Hindi ko na alam kung kaya ko ba. Ire mo pa, bata. Ngayon na, huwag mong pigilan, ilabas mo. Malapit na kasi. Konti na lang. Nandito na siya. Ang anak mo kasi. Isang batang babae. Oh God, yung anak ko. Akin na. Dahan-dahan lang, Miko. Sandali lang, Miko. Hawakan mo muna siya.
Gusto ko siyang yakapin. Yung anak ko. Sandali, Miko. Saan mo dadalhin ng anak namin? Anak nyo? Alam ko nakikinig ka sa amin ni tatay kanina, Dylan. Kaya siguro naman, alam mo na rin ngayon kung saan ko dadalhin ang anak ninyo. Teka lang, sandali, Miko. Ibalik mo siya. Walang kinalaman ng bata sa mga kademonyohan nyo. Tay Eddie, itali nyo na yung pakilamero na yan. Miko! Miko, anong ginagawa mo? Anak ko siya, Miko! Anak ko siya! Ibalik mo sa akin yung anak ko! Bakit mo ito ginagawa? Pati si Cassie, itali nyo na ang babaeng yan. Ano, Miko? Ano nangyari? Nagtiwala ako sa'yo. Ibalik mo sa akin yung anak ko. Pakiusap. Ano ba, Tatay Eddie? Bitawan niyo ako. Bakit yung ginagawa to? Wala kaming ginagawa masama sa inyo. Ibalik niyo ang anak ko. Mamahayop kayo, Miko. Huwag na huwag mo sasaktan ang anak ko. Kung may gagawin ka sa kanya, hindi kita mapapatawad. Susumpa kita habang buhay. Umalis si Miko at Nanay Yoli, dala ang sanggol. Kami naman ni Cassie, iniwan ni Tatay Eddie na nakatali sa kama. Awang-awa ako noon sa itsura ni Cassie. Ang isang mayaman, pino at hindi sanay sa ganitong klaseng pagtrato, ngayoy nakaupo sa kama. Duguan ng nanginginig na mga hita habang humahagulgol. Nakatali siya sa poste ng kama at ako naman ay nasa paanan nito. Nakagapos din. Kapwa kami umiiyak, kapwa naguguluhan at natatakot sa nangyayari. Pero sa gitna ng lahat bigla akong nabuhayan nang may maalala ako. Cassie, tignan mo ako. I'm so sorry. Kung iniwan kita, kung alam ko lang, kung sinabi mo lang, alam mo hindi kita hayaang dalhin to mag-isa. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, Cassie. Gusto ko lang mahawakan yung anak ko. Dylan, anong gagawin nila sa anak natin? Bakit nila to ginagawa? May nagawa ba tayong masama sa kanila? Hindi ko alam. Pero makinig ka sa akin. Makakaligtas tayo. Makukuha natin ang anak natin pabalik. Hindi matatapos ang gabing to na wala siya sa mga bisig mo. Pangako ko yan, Cassie. Paano? May lighter ako sa bulsa. Kapag nagkaroon tayo ng tamang tiyempo, gagawa tayo ng paraan. Pwede tayong gumawa ng apoy. Lumika ng gulo. At kung kailangan, sunugin ang buong lugar na to para lang mailigtas ang anak natin. Gagawin ko ang lahat. Kahit kapalit pa ng buhay ko. Hindi nila pwedeng kunin yung anak natin, Dylan. Hindi ko hahayaan. Hindi nila siya pwedeng agawin sa akin. Hindi po pwedeng ganito lang matapos ang lahat. Ilang buwan ko siyang itinago, inalagaan, pinotektahan. Tapos ngayon, ganito lang. Hindi pwede. Napaka-inosente pa ng anak natin, Dylan. Magtiwala ka sa akin, Cassie. Gagawin ko ang lahat. Mababawi natin ang anak natin. Hindi ko hahayaang mapunta siya sa kamay ng mga aswang na yon. Tumango si Cassie kahit na alam kong natatakot din siya sa posibleng mangyari. Ako naman ay gumawa ng paraan para makuha ang lighter sa aking bulsa. Nang magawa ko ay agad kong sinunog ang tali sa aking likod. Nang maputol ay si Cassie naman ang mabilis kong pinakawalan. Pagkatapos binuksan ko ang bag niya na puno ng damit. Kumuha ako doon ng damit pamalit niya at ang iba naman ay itinali ko sa kanyang pagitan ng hita para kahit papaano ay mapigilan ang pagdurugo. Nang makaayos kami ay inalalayan ko siya palabas. Dumaan ako sa kusina. Kinuha ang kutsilyo at ilang mga gamit na pwede kong maggamit. Pagkatapos ay umakyat kami sa burol. Sumandal ka muna dito. Ihanda ako lang to. Anong gagawin mo, Dylan? Maghanap ako ng paraan para tapusin na ang kasamaan ng baryong to. Hindi lang tayo yung nabiktima nila, Cassie. Marami na silang pinatay. At kailangan matapos na to. Bakit nila kailangan kunin yung anak natin? Hindi ko alam, Cassie. Pero narinig ko si Tatay Eddie at Miko kanina. May gusto silang buhayin. At may kutob akong kasama ang anak natin sa kailangan nila para magawa yon. Diyos ko, kasalanan ko to eh. Kung hindi ako nasangkot sa gulo sa Maynila, hindi ako ipapadala ni Daddy dito.
Hindi ka sana naligaw sa baryong to. Ako ang dahilan kung bakit nangyayari sa akin to. Kasi hindi mo to kasalanan. Ako ang dapat sisihin. Kung sana inalam ko lang kagad ang totoo. Kung sana hindi kita iniwan. Hindi sana mangyayari to sa natin. Patawarin mo ako. Mahal na mahal kita, Dylan. I'm sorry kung hindi ako naging ideal na babae para sa'yo. Tinago ko yung anak natin kasi alam kong may pamilya kang dapat unahin. Ayoko naman maging dahilan para masira ang buhay mo. Kaya I'm sorry. I'm sorry. Saglit kong niyakap ng mahigpit si Cassie. Ibinigay ang kakaunting lakas na natitira sa katawan ko. Pagkatapos noon, sinimulan ko na ang kailangan kong gawin. Kumuha ko ng isang lata. Nagsindi ng apoy at isinalang ito. Ibinuhos ko ang mantikang nakuha ko at nang kumulo na ito agad kong inilagay ang asin, bawang at ang dinikdik na dahon ng katunggal na nakasuksok sa bewang ko. Ikukulong natin ang mga aswang sa baryo na to. Pupunas natin to sa paligid ng bakuran. Itinuro to sa akin ni Lolo nung bata pa ako. Kahit dampi lang sa bagay na may langis na to, mapapaso sila at mamamatay sila. Makapangyarihan to laban sa mga aswang. Kahit ulan hindi kayang burahin to. Ito lang ang paraan para hindi na sila makalabas pa sa loob ng baryo. Sigurado ka ba dyan? Basta magtiwala ka lang sa akin. Sige, Dylan. Sige, tutulong ako. Sabihin mo lang kung anong kailangan kong gawin. Tumango ako. Nang matapos ko ang ginagawa, agad kong isinilid sa bote ang langis. Pagkatapos ay pinunit ko ang 2 piraso ng tela mula sa suot kong long sleeve. Ito, lagyan mo ng langis ng tela. Tapos ipahid mo sa lahat ng bahagi ng bakod. Pagsimula ka sa kanan, ako naman sa kaliwa. Makita tayo sa likod. O sige. Ito rin ang natitirang langis. Kapag kinailangan, huwag ka magdadalawang isip. Isang patak lang, mamamatay na ang aswang sa langis na yan. Kasi, mag-iingat ka ha. Please. Salamat. Pero papaano ka? Ako nang bahala sa sarili ko. Please, ingatan mo rin ang sarili mo. Kailangan ka ng anak natin. Pangako, Dylan. Mag-iingat ka rin, ha? Nagsimula kami ni Cassie sa pagpapahid. Sa tulong ng bilog na buwan, ang tanging ilaw namin sa gabing yun, natapos namin ang aming balak. At pagpasok muli namin sa bakurang yun, buo na ang plano namin para mabawi ang anak namin. Sa likod ng mga kabahayan kami dumaan, dahan-dahan hanggang sa masilip namin ang gitnang bahagi ng baryo. Nakapalibot doon ng lahat. Sa gitna naroon ang isang nakasarang kabaong. Sa tabi nito nakatayo si Nanay Yoli at Tatay Eddie. At si Miko nakarga ang aming anak na ngayon ay nakabalot sa itim na lampin. Magandang gabi mga kalahi. Ngayon ay ang gabi ng pagbabalik ng ating makapangyarihang pinuno. Gabi ng kanyang muling pagsilang. Sa pagpatak ng ating gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, itataas natin ang ating lahi sapagkat isa na namang kaluluwa ang isasakripisyo upang bumangon ng pinunong matagal nang natutulog. Matapos ang ilang dekadang paghihintay, sa wakas, muling babangon ang aking ama at muling yuyuko sa atin ang mundong minsang tumakwil sa ating lahi. Sa ngayon, habang hinihintay natin ang tirik na buwan, tayo muna ay magsasaya mga kapatid. Ipagdiwang natin ang banal na gabi na ito dahil ang gabing ito, tayo ay muling magiging makapangyarihan. Hinanap ng mata ko si Cassie na nasa kabilang dulo ng mga bahay. Ako naman ay nakatayo sa eksaktong katapat ng bodega ng mga karne. Sa isang simpleng tango niya, agad kong inihagis ang bote ng langis sa bodega saka sinundan ng lighter. Sumabog ito ng malakas at agad na agaw ang atensyon ng lahat. Ang bodega nasusunog! Hindi maaari. Ang mga pagkain natin, Eddie! Hanapin mo kung sino ang may gawa nito! Ako nang bahala. Masama to. Hindi to aksidente lang. Hawakan niyo muna ang sanggol, Nay.
babalikan ko ang 2 bihag sa kubo. Sige, akin na ang bata. Ganyan nga, Miko. Kakatin mo ang patibong namin. Bumalik kayo sa mga tahanan ninyo. May kaguluhan. Iligtas niyo ang mga pamilya ninyo. Kami na ang bahala dito. Nagtakbuhan pabalik ang mga kasamahan nila, nagsara ng mga bahay at nagkulong sa loob. Nang si Nanay Yoli na lang ang natirang nakatayo sa gitna, inihanda ko ang sarili sa paglapit kay Tatay Eddie. Sa totoo lang, Sir Jupiter, halos mabingi na ako sa kaba ng oras na yon, pero nang maramdaman kong malapit na siya sa pinagtataguan ko, lumabas ako at itinukod sa kanyang leeg ang kutsilyong pinaliguan ko rin noon sa mantika. Isang maling kilos, Tatay Eddie, at lalapat ang patalim na to sa katawan mo. Pag nangyari yon, masusunog ka. Mauuwi ka sa abo. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin may langis siya nakatungga. Tama ka. At sana handa ka sa lahat ng pwedeng mangyari ngayong gabi. Matapos nyo kaming lukuhin ni Cassie. Dylan, kailangan namin ang anak nyo. Hindi nyo naman siya mahal, hindi ba? Nakita ko wala kang alam na buntis si Cassie. Kaya ipapaubayan nyo na siya sa amin. Palalayain namin kayo, pangako. Kakausapin ko si Miko at sigurado akong papayag siya kapalit lang ang sanggol. Hindi kami baliw na katulad nyo. Kung paglaya lang ang habol namin, kayang-kaya naming makalabas dito. Pero hindi kami aalis nang hindi kasama ang anak namin. Kaya labas! Lumakad ka ng palabas ngayon na! Ede, paanong? Miko, Subukan mong sumigaw at itatapon ko agad sa itong langis na to, Nanay Yoli. kasi, paano kayo nakatakas? Hindi na mahalaga yun, Nanay Yoli. Isa lang ang gusto namin. Ibalik niyo ang anak namin ni Cassie. Kapalit ng buhay niyong dalawa. At sinong nagsabi sa inyo na ganon ako kadaling matatakot? Alam namin hindi magiging madali. Kaya hindi kami sumugod dito ng walang plano. Cassie, ngayon na! Handa na ako. Teka, anong ginagawa ninyo? Miko! Miko! Mamaalam ka na, Tatay Eddie. Hindi! Pinatay niyo siya! Magbabayad kayo! Kayo ang magbabayad. Hindi ako papayag na magamit niyo sa kasamaan ng anak ko. Bigla kong naramdaman ang apoy sa loob ko, Sir Jupiter. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panata ko bilang isang ama. Kaya habang umiiyak si Nanay Yoli, mabilis na inihagis ni Cassie ang langis sa saradong gabaong. Ako naman pinilit kong buhatin ang nanghihina at naglalagablab na katawan ni Tatay Eddie. At buong lakas ko siyang itinulak papunta sa kabaong. Mga demonyo kayo! Sinusumpa ko kayo! Hindi kayo makakaalis sa baryo na to ng buhay! Lalamunin kayo ng lugar na to! Pati ng mga kasalanan ginawa niyo sa aming lahi! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Nanay Yoli habang nilalamon ng apoy ang kabaong ng pinuno nila. Ngunit nang akmang lalapitan ko na siya para agawin ang anak namin, isang malakas na puwersa ang biglang humila sa akin palayo at para lamang akong bagay na inihangis sa lupa. Dylan! Anong ginagawa mo sa aking ama? Diyos ko, Dylan, ayos ka lang ba? Kaya mo bumangon? Ayos lang ako. Ang anak natin. Cassie. Talagang kinagalit niyo ako. Mga ampas lupang dilalang. Pwes, tikmanin niyo ang galit ko. Biglang nagbago ng anyo si Miko. Ang dating anyo niyang tao ay unti-unting nilamon ng kung anong nilala. Nagkulay abo ang balat niya, lumaki at namula ang mga mata at bumuka ang bibig ng lampas sa kayang gawin ng isang tao. Hanggang sa tuluyan ng maging aso ang buong katawan niya. Isang dambuhalong aso ang humalili sa kanya. Walang pinagkaiba sa nilalang na nakita namin noong unang gabi sa baryong iyon, Sir Jupiter. Nanay Yoli! Ibigay mo yung anak ko! Hindi! Pinatay ninyo ang aming pinuno! Pinatay ninyo si Eddie! Nararapat lang na patayin din ang batang ito! Hindi! Kaawa ko sa anak ko! Napakabata pa niya, Nanay Yoli! Pakiusap! Ibalik niyo sa akin ang anak ko! Ganyan nga. Magmakaawa kayo. Masarap sa tinga na magmamakaawa nga may halong takot. Ilang buwan niyong itinago ang batang yan na para kayamanang nakalaan para sa aming lahi. At ngayong malapit na siya maging alay, saka kayo magpupumiklas. Huwag niyo akong patawanin. At ikaw, Dylan, akala mo bang makakabawi ka sa ilang sigaw at patak ng luha?
Ang gaya mong makasarili, hindi dapat pinapatawad. Ikaw naman, babae. Isang walang silbing anak. Anong silbi mo bilang ina kung sa bandang huli? Masasaktan mo lang ang batang ito. Tingnan niyo ang katrabahan ninyo. Hindi niyo maluloko ang mga mahihinang nilalang. Bakit nga ba hindi ko kagad damo yung pagkaswang ng ugali mo, Miko? Napakapapel mo. Mapagkunwari. Kinuha mo ang loob ni Cassie. Inalagaan siya. Kunwari may malasakit. Pero sino ka ba talaga, ha? Alam ko na, isa kang lalaking uhaw sa atensyon. Isang aswang na gutom at manggagamit. At sa palagay mo may pakialam ako. Sa dami ng lumuhod at nagmakaawa at nagdasal sa harapan ko. Akala mo ba hindi pa ako sanay? Napakababa naman ang tingin mo sa akin, Dylan. Biglang nagtatakbo si Nanay Yoli dala ang sanggol. Hindi man siya nagbango ng anyo tulad ni Miko, kita ko ang bilis ng kilos niya para bang hindi siya matanda sa sobrang liksi at lakas. Mabilis namang sumunod si Cassie at ako'y napausal na lang ng panalangin, Sir Jupiter, para sa mag-ina ko. Habang sila'y papalayo, pigil hininga kong inihanda ang aking kutsilyo para salubungin ang posibleng pag-atake ni Miko. Ang tapang mo naman masyado. Pero tapang lang naman ang meron ka dahil wala namang silbi ang ginagawa mo sa aking ama. Ang akala nyo ba matatapos nyo ang lahi namin sa ganito? Masyado nyo naman kami pinapaliit nila. Dugo namin ang nananalaytay sa mundong ito. Hindi kayo. Isa ka lang walang silbing tao. Tama ka sa isang bagay, Miko. Tao ako. At bilang tao, may puso akong handang mamatay para sa anak ko. Mamamatay? Huwag ka maglala. Yan ang siguradong mangyayari ngayong gabi. Hindi mo ko kayang saktan, Dylan. Hindi. Hindi ako makapapayag na ipakita sa anak ko ang mundong pinamumunuan ng halimaw na kagaya mo. Ay ka! Ang tiyan ko! Hindi mo inaasahan yun, ano? Mahinang nilalang. Hayop ka! Mapapatay di kita, kaswang ka! Kailangan ko lang ng tamang tiyempo. Biglang tumama ang mata ko sa isang may kalakihang pugon na ngayoy wala nang apoy dahil sa ulan. Doon ko naisip ang isang paraan para makatakas kay Miko. Gamit ang natitira kong lakas, mahigpit kong hinawakan ng kutsilyo, pumarap sa aswang at inihanda ang sarili. Halika, halimaw. Tingnan natin kung sinong walang silbi. Mamatay ka na! Halos maiyak ako sa tuwa, Sir Jupiter, nang makita kong tuluyang nahulog si Miko sa butas ng pugon. Kaya kahit naghihina na ako, tumakbo ako para sundan sina Cassie. Nanginginig na ako noon, Sir Jupiter, kaya bahagya kong huminto. Kinubad ang suot kong jacket at itinali iyon sa tiyan kong may malaking kalmot ni Miko bago muling tumakbo. Mas mabilis pa kaysa kanina. Kasi, parating na ako. Nakarating ako sa bukana ng baryo at doon ko nakita si Cassie. Nakaluhod, nagmamakaawa kay Nanay Yoli na noon ay nakaambang lantakan ang anak namin. Kaya nagmadali pa ako ng takbo, Sir Jupiter. Nakaamba ang kamay ko para saksakin siya. Sakto namang paglapit ko, humarap siya sa akin. Kaya tuluyang bumaon ang kutsilyong hawak ko sa kanyang noo. Para to sa lahat ng taong na biktima nyo. Para sa amin ni Cassie at sa anak naming inosente na wala pang kamuang-muang sa mundong to. Pero agad nyong sinamantala. Masusunog ka sa impyerno! Ang gusto ko lang naman ay mabuo muli ang pamilya ko. Bago pa siya matumba, kinuha ko mula sa kanyang mga kamay ang sanggol na ngayoy basang-basa na sa ulan. Lumapit si Cassie sa akin, inalis ang suot niyang jacket at maingat na ibinalot muli sa anak namin. Umiiyak niyang kinuha ito mula sa akin at mahigpit na niyakap.
Ikaw, Dylan, sugatan ka. Ano nangyari sa'yo? Ayos lang. Huwag mo ako alalahanin kasi. Dylan, umalis na tayo rito. Hindi ko kayang makuha ulit sa atin ang anak natin. Oo kasi. Aalis na tayo. Tatapusin na natin to. Tara na. Huwag kayong masyadong mabilis nila. Hindi pa tapos ang ating laban. Kasi, tumakbo ka. Dalhin mo ang anak natin. Pipigilan ko si Miko na masundan tayo. Sige na! Pero Dylan, hindi mo siya kaya. Kaya tara na, tumakas na lang tayo pareho. Kasi, mahal na mahal ko ay ng anak natin. Kaya umalis na kayo, please. Kailangan ko masaraduan ang baryo na to. Kapag naiwan tong bukas, susundan lang tayo ni Miko. Please kasi, kailangan kong tapusin to. At mas kakayanin ko to pag alam kong ligtas na kayo. Dylan, hihintayin ka namin sa kotse. Please, Dylan, kayanin mo. Hindi ko kayang mag-isa sa pagpapalaki ng anak natin. Ayoko siyang lumaking kagaya ko na hindi buong pamilya. Pangako kasi. Pangako. Kaya mo pa ba, Dylan? Ipaglalaban mo ang isang batang wala namang kinabukasan. Isinilang lang naman siya para mamatay. Mabuti pang mamatay ako. Kesa hayaang mahawakan mo pa siya kahit isang segundo. Hihintayin kita, Dylan. Kahit anong mangyari. Ang lamig ng gabing yon, Sir Jupiter, ay parang kumakapit sa buto ko. Pero hindi ko na yon ininda, lalo na't nangangapal na rin sa kaba ang dibdib ko. Sa takot na malaki ang posibilidad na yun na ang huli kong hininga. At ang mas masakit pa, ang katotohanan posibleng yun na rin ang una at huling beses na nahawakan ko ang anak ko. Napaka-dramatic mong tao, Dylan. Nagpapakabayani ka pero anong silbi yan kung pareho rin naman kayong mamamatay? Alam mo, Miko, sa dami na yung pinaglalaban mo, lahi, kapangyarihan, kumakalam na sikmura, nakalimutan mo na ang pinaka-importanting bagay. At ano naman yan? Yung pakiramdam ng pagiging tao, ng pagkakaroon ng kaibigan. Alam mo kung bakit ako naiinis tuwing nakikita kitang kasama mo si Cassie? Kasi pakiramdam ko, mas naaalagaan mo pa nga siya kaysa sa akin. Na totoo ang mga ngiti niya kapag ikaw ang kausap. Nababaliw ka na, Dylan. Pero sa ginawa mong pagtatraidor kay Cassie, hindi lang siyang sinaktan mo. Alam kong pati ikaw nanghihinayang. Dahil kahit anong klaseng nilalang ka pa, ramdam kong gusto mo rin ng totoo. Ng isang kaibigan. Oo, nagkunwari ka lang. Pero hindi mo kayang pikiin ang mga matang masaya. Napakawalang kwenta. Ang mga sinasabi mong yan ang nagpapahina sa isang nilalang na kagaya ko. At hindi ko pipiliin yan. Hindi kumpara sa kapangyarihan. Siguro nga. At yan ang pinagkaiba ng isang halimaw na kagaya mo sa isang taong tulad ko. Tumingin ako sa hawak kong kutsilyo. Punong-puno na ito ng dugo ni Nanay Yoli. Wala nang kinang nadulot ng langis sa talim nito dahil sa pagsaksak ko sa kanya. Kaya alam kong hindi na ito makakapatay pa kay Miko. Pero pinilit ko pa rin ihagis ang kutsilyo sa kanyang dibdib. Nang bumaon yun, agad akong nagtatakbo papunta sa malaking gate. Buong lakas ko itong hinila sa gitna ng ulan sakay tinali gamit ang kadena na binuhusan ko rin ng langis. Nagawa ko. Dylan, ayop ka. Makakalabas ako nito at papatay ko kayo lahat. Hindi ko siya kayang patayin, alam ko yan, Sir Jupiter, pero sapat na ang kasiguraduhan na matatapos na ang kanilang lahi sa loob ng maliit na baryong ito. Hindi ko man nasaksihan ang pagdurusang nararapat sa kanya, sapat na ang gulat at takot na bumuhit sa mga mata ni Miko nang mapagtanto niyang naikulong ko sila sa loob ng bakurang binuhusan ko ng langis na kinatatakutan ng lahi nila. Dylan, ano ginawa mo? Ikinulong mo kami dito. Hindi, magpapayag ka! Tapos na, Miko. Hanggang dyan ka na lang. Wala na ang nakaimbak ng karne. At hindi na rin kayo makakalabas ng baryo na to. Mas gusto ko sanang patayin ka sa harapan ko. Pero alam kong hindi ko kaya. Kaya ngayon, harapin mong sarili mong kinatatakutan. Dahil dito sa loob ng baryong to, bilang na ang natitira mong araw sa mundo. Hindi! Pagkasabi ko noon, tumalikod ako at ika-ikang humakbang paakyat ng burol.
Nang makarating ako sa tuktok, nagawa ko pang lumingon at maluha nang makita ko si Miko na nagwawala sa loob ng bakuran. Para bang sa saglit na yon, nagkaroon ako ng kaunting kumpiyansa sa sarili, Sir Jupiter. Kaya nang makahinga ako ng malalim, ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Matapos ang ilang oras, sa wakas ay narating ko ang labasan kung saan nakaparada ang iniwan naming sasakyan. At doon ko nakita ang nagkakagulong mga tauhan ng ama ni Cassie. Kahit malakas ang ulan, nang makita ako ni Cassie, agad siyang tumakbo papalapit at niyakap ako ng mahigpit. Dylan! Dylan, salamat sa Diyos at buhay ka. Akala ko hindi ka na makakabalik. Tama na kasi. Tahan na. Nandito na ako. Hindi mangyayaring kinatatakutan mo. Mahalaga buong pamilya natin. Simula ngayon, mahal ko. Dylan, Tio, salamat. Salamat sa pagliligtas mo sa anak ko. Wala po yan. At patawad po, Mr. Bueno. Hindi ko po ginustong lokohin kayo pero mahal ko po si Cassie. Pangako po, aalagaan ko po siya at ang anak namin. Pangako po na buong puso ko po silang iingatan. Pinapatawad na kita, Iyo. Ang mahalaga sa akin, ligtas ang anak ko. At ngayon, pati ang apo ko. Halika na. Kailangan mo nang magpagamot sa mga medik. Pakiramdam ko noong mga oras na yon, tuluyang nawala ang tinik sa puso ko. Pero hindi po doon natapos ang mga pagsubok namin ni Cassie. Ilang buwan lang matapos kaming may kasal, nalaman naming may sakit ang aming anak na pinangalanan naming Caitlin. Mayroon po siyang sepsis, isang malubhang impeksyon sa dugo. At hanggang ngayon, 5 taon na po naming pinaglalaban ang buhay niya. Pero ang mahalaga sa pagkakataong ito, mas matured na kami ni Cassie. Mas matibay na ang pagsasama namin. Dito na po nagtatapos ang kwento ko, Sir Jupiter. Sana po ay mapili ninyo ang kwentong ito dahil masasabi kong ito ang pinakamahirap, ngunit pinakamakabuluhang yugto ng buhay ko. Para po sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito, sa palagay niyo po ba ay tama ang ginawa namin ni Cassie? Kayo po, hanggang saan ang kaya ninyong ipaglaban para sa inyong pamilya? I-share niyo po ang sagot sa comments at huwag kalimutang i-like at i-follow ang page ni Sir Jupiter para sa iba pang kwentong totoong buhay.